Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, ito po si Kuya Tem, na magsasabing, ang kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya ay isang mahalagang karapatan na dapat igalang ng bawat tao. Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suoyin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Ako po si Kuya Tem, hayaan niyo po na ibahagi ko ang video na ito na naglalaman ng mga detalye ng aking paglisan sa dati kong relihiyon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng kunting kaalaman upang bawiin ko ang mga maling desisyon ko sa buhay tungkol sa aking pananampalataya. Ibahagi ko po sa inyo kung paano ako nagpapakumbaba at binuksan ang aking sariling isipan, upang makakapasok sa kaluluwa ko ang katotohanan na matagal ko nang hinahanap na magiging akin. Anim kaming magkakapatid, 3 kaming protestante at 3 din silang katoliko. Nagsisimba ako noon sa simbahan ng Christian Alliance na relihiyon, kasama ko ang kapatid kong babae at ang kanyang asawa. Tuwing linggo nakikita ko ang mga kapatid sa simbahan namin na masasaya at nagkukulitan. Masaya na rin ako dahil, sa pakiramdam ko ay naging malapit ako sa Diyos. Nakikita ko lahat ng mga gawain sa aming simbahan at ang mga nakaka-inspired na mga katungkulan na amin ginagampanan. May nagtuturo sa mga bata at iba naman ang nagtuturo sa mga malalaki. May kainan tuwing pagkatapos ng simba. Isang araw ng linggo, hindi ko inasahan na maaanyayahan ako na sumama sa kapatid kong katoliko upang magsimba. At dahil siya ay pangalawa sa panganay namin, sumama ako. Pagpasok ko sa simbahan ng katoliko, nakikita ko agad ang mga rebulto nila. Natatakot ako para sa kapatid ko dahil baka totoong mga Diyos-Diyosan yun. At naawa ako sa kapatid kong katoliko, dahil sa malaking kutob ko'y inosente sila sa katotohanan, at sabi ko sa sarili ko na napupuot ang Diyos sa kanila. Hanggang dumating ang panahon na doon ako nakatira sa isa kong kapatid na katoliko din. Nag-aanyaya sa akin na magpunta na naman kami sa katolikong simbahan dahil may isa umanong seminar ng tinawag nilang CFD. Sa takbo ng seminar, nagtanong ako sa kanilang lecturer tungkol sa imahe ng Birheng Maria, na di ba ang mga imahe ng katoliko ay mga Diyos-Diyosan? At hindi ko po malilimutan ang kanyang sagot, gamit niya ang salitang English. Ito ang sagot niya: "Brother, false God is not about images. But it is about the person who think that all images are false God." Nag-isip ako, tama naman siya, parang nasa akin ang problema, kasi, pag nakakita ako ng mga imahe ng katoliko, nag-iisip agad ako ng mga Diyos-Diyosan. Ito ay dahil na siguro sa mga nalalaman ko mula sa mga pastor ng aming simbahan. Nagdesisyon akong tapusin ang seminar na umabot ng 18 na gabi. Sa kalagitnaan ng seminar, dumating ang kanilang tema na tinawag nilang 4 na marka sa simbahang tatag ng Panginoon. Ito raw ang tema kung paano malalaman ang tunay na tanda ng simbahan na tatag mismo ni Kristo. Nagmamasid ako sa takbo ng tema, at ito ay ang nagsilbing paraan upang masusuri ko ng maigi ang doktrina ng simbahan na kinapopootan ko. Ngunit nang naririnig ko ang topic na ito, para bang may nabuong kagalakan sa sarili ko na hindi ko maintindihan. Parang may bumuhat sa akin mula sa upuan, at bumubulong sa aking isipan na gusto kong lumipat. Sa simbahang minsan ay inalipusta ko. Hindi ako pakapaniwala na sa natutunan kong kaalaman sa Biblia sa dating simbahan ko ay hindi pa pala sapat na itatapat sa kaalaman ng mga lecturer nila kung bukas lang ang isipan na tanggapin. At inisip ko pa noon na ang mga Katoliko ay walang kaalam-alam sa Biblia. Narito ang isang tema na kailanman hindi ko malilimutan, na nagpapabago sa aking pananaw tungkol sa aking pananampalataya. Na may pamagat na, ang 4 na marka o tanda ng tunay na iglesia. Sa aklat ni Isaias Kapitulo 66, versikulo 18 hanggang 19. Sa talatang ito nakikita kong hindi pala kailangang may pangalan ni Kristo ang simbahan, kundi, ito ay malalaman sa pamamagitan ng mga tanda. Ganito ang sinasabi ng talata: "Ang panahon ay dumarating na.
Aking pipisanin ang lahat na bansa. At ako'y maglalagay ng tanda sa gitna nila. Ang tanong, ang tanda na yan ba ay ang pangalan ni Jesus? Hindi po. Sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 5, sinabi ni Jesus, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo, at marami ang kanilang ililigaw. Narito ang 4 na marka at totoo na tanda sa pagkilala ng tunay na simbahan. Unang marka, pagkakaisa. Buong akala ko na ang Katoliko ay walang pagkakaisa dahil sa araw ng pagsisimba ay nasa sabungan, pasugalan at inuman ang iba. Iba pala ang pagkakaisa ng mga Katoliko. Ito ay nalalaman ko sa oras ng kanilang pagsimba sa panahon ng tinawag nilang mesa. Na kung ano pala ang ebanghelyo na binasa ng pari sa linggo na yun ay yun din pala ang ebanghelyo na ginamit sa lahat ng mesa sa buong mundo. At nabanggit ng lecturer nila, na kahit sa mga damit na sinusuot ng mga pari ay nagkakaisa ang buong mundo. Ang ibig palang sabihin na kung ano ang kulay ng damit ng isang pari sa araw na yun. Yun din pala ang kulay ng kasuotan ng mga pari sa buong mundo sa araw na yun. Kaya tiyak na nakakamangha ang kanilang pagkakaisa sa panahon sa kanilang pagsisimba. Dahil ito daw ay katuparan ng dasal ng Panginoon na ang kanyang simbahan ay nagkakaisa. Na mababasa sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 17 versikulo 11, na saan sinabi ni Kristo, Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Hindi ko nakikita ang mga palatandaan na yan sa simbahan namin. Pangalawa, ang kanila raw na simbahan ay santo, o holy. Kaya nagtatanong akong muli, kung bakit nasabi nilang banal ang Katoliko. Samantalang, sa kanila nanggagaling ang mga makasalanang tao tulad ng mga adikto, mga sindikato, at marami pa. Ngunit nagtataka ako nang sabihin na ng lecturer nila na ang isang tunay na tanda sa tatag ng Panginoon na simbahan ay may maraming makasalanan. Kaya tahimik akong tumatawa, dahil paano naging banal ang isang simbahan na may maraming makasalanan. Ginamit ng lecturer ang talata na Mateo Kapitulo 13 versikulo 47, na nagsasabi, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Sa talatang ito nakikita ko na kagustuhan pala ng Panginoon na lahat ng klase ng makasalanan ay nasa simbahan niya. Katulad na lang ni Maria Magdalena at marami pa. At maintindihan ko kung bakit may mga banal ang simbahang Katoliko dahil sa ipinakita nilang talata. Na si Kristo pala mismo ang nagsasabi na gusto niyang maging banal ang kanyang simbahan. Dahil siya ay ang ugat ng mga banal. Na mababasa sa unang sulat ni Apostol Pedro Kapitulo 1 versikulo 16. Ito ang sinabi ni Jesus. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Kaya pala may mga banal ang simbahan ng Katoliko. At may kasabihan silang, if there is no saint, heaven is empty. At marami na palang mga banal na nandoon na sa langit na mababasa sa Pahayag Kapitulo 6 na versikulo 9. Na nagsasabi, nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Dito ko nalalaman na ang mga banal na nakarating na sa langit ay mga Katoliko. Dahil ayon sa kasaysayan ng aming relihiyon, wala naman kaming mga kasama noon na pinatay at nakipaglaban sa kanilang paniniwala. Kundi ang mga Katoliko lamang sa panahon ng unang siglo sa Imperyo ng Roma. Pangatlong marka. Ito na ang tanda na nagpapatayo ng aking balahibo. Nang sabihin ng kanilang lecturer na si Kristo ay isang Katoliko. Sabi ko sa sarili ko, paano naging Katoliko ang Panginoon? Lumipat ako ng upuan upang mapalapit sa harapan. Dito naririnig ko ng mahusay ang sinabi ng lecturer. Dito ko lang nalalaman na ang salitang Katoliko ay salitang Grego. Na ang ibig sabihin ay kahit saan. At binasa niya ang talata ng Mateo Kapitulo 18 versikulo 20, na sinabi ni Kristo. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila.
Nang binasa niya ang talatang ito, ako ay nagdadalawang isip kung paano niya ito may pagpatunay na si Kristo ay Katoliko. Ang ibig palang sabihin ng Panginoon na kahit sino, sa oras na may uusap sa kanyang pangalan ay naruroon siya. Kaya pala siya tinawag na Katoliko dahil siya ay nasa lahat na lugar o naruroon siya kahit saan. Ang naintindihan ko sa talatang ito, ay malinaw na si Kristo mismo ay umamin na siya ay nasa lahat na lugar, na sa salitang Grego pala ay Katoliko. Kaya, naisipan ko na bakit pa ako babalik sa simbahan namin. Samantalang si Kristo pala ay tunay na Katoliko. At naisip ko, na kung si Kristo ay hindi Katoliko, paano siya tawaging Diyos? Na napag-alaman ko na ang isa sa katangian pala ng Panginoon ay ang tinawag na omnipresenisa, na nagkahulugan na Katoliko sa salitang Grego. Pang-apat na marka, sa pagkakataong ito ay nakapagdesisyon na ako na babalik sa tunay na simbahan. Dahil ang totoong tanda ng tatag ni Kristo na simbahan ay may kasaysayan, na mula pa sa mga unang apostoles na walang putol hanggang sa kasalukuyan. Ito lang ang simbahan na may 266 na bilang ng popes na may walang putol na koneksyon mula sa panahon ni Kristo. Na kahit ang simbahang Iglesia ni Kristo ay nagiging saksi sa pamamagitan ng kanilang Pasugo Magazine. Pasugo Magazine July-August 1988, page 6, even secular history shows a direct time link between the apostles of Christ to the Catholic Church, which leads to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Pasugo Magazine, Nov December 1988, page 12, the true Church of Christ which was established in Jerusalem in 33 AD is the Catholic Church. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.